Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpit de gulat na pagbatikos sa mga tuwali at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Ka Julan Suras sa kanyang programang Batikos, Gulpit de Gulat. Walang sound. Okay. May sound ba? Kaya doon, hindi kita maririnig. Wi-Fi cellular? Or na? Yan, narinig na kita. Or na ka, Jake? Ba't nawala? Nawala kanina. Oo, naglolo connect ngayon. Muulan eh. Malakas ang ulan Ganun sa ba? Manila. Oo. Oo. Okay, narinig na kita. Okay, sige. Okay na tayo. RV, no? Okay na? Sige, ongoing na tayo. Okay, live na tayo, Kajik. Isang magandang hapon sa'yo. Okay. Oo. Mukhang nagising kita. Magandang hapon po sa inyo na. Hindi naman, ganun talaga. Alam mo, kung yung buhay natin na medyo, sabihin natin ba edad na, ang aga nagigising. Alas 2 pa lang gising na eh. Alas 2? Kaya pagdating ng mga pagkakain ng tanghali, pagdating ng tanghalian, para kang dinuduyan eh. Para kang manok, dahil sa antok na antok ka. Kaya kailangan mag-nap ka ng kaunti. Ngayon man, ako man, ganun din eh. Para kung antok na antok. Ito yata yun naman ang sinasabi ka doon ng mga doktor na sige, pag inantok ka, itulog mo para pag-ising mo, refresh ka ba, para kang material na recharge. Ha? Hindi. Hindi ba masama yun? Alam mo, yun nga, may mga nabasa nga akong artikulo na yung mga taong kahit pa paano, mga 30 minutes nagnanap pagka nakakain ng after lunch, no? Nagnanap sa hapon, yan ay nakakadagdag sa kalusugan.
At yung enerhiya. may mga nagsabi nga, nagdagdag daw sa buhay ng tao. Alam mo ka, John, ang isang tao na hindi stressed, no? Na walang iniisip. Ang buhay, wala kang iniisip. Ang dali mo matulog eh. Ay, totoo yan. Totoo yan. Ako nga minsan nagbabasa ako, nakaupo lang ako eh. Anuan ko, naalipungutan ako, nakatulog na pa ako mga 30 minutes eh. Oo. Totoo, kasi kung wala kang stress, wala kang masyadong iniisip, at relax ka, ang dali mo makatulog. Na hindi katulad ng mga karamihan na politiko natin, palagay ko hindi nakakatulog eh. Nakatulog yan, bangungot aabutin yan. Ang dami kayo iniisip katulad yan, ano? Isang halimbawa. Nung isang araw ko lang nalaman, na ito parang si Jinggoy Estrada, ito si Jinggoy Estrada, ito pala ay convicted sa kaso niya doon sa kay Napoles. Sa plunder? Hindi sa plunder, kundi sa direct bribery. 3 count pare. Bribery. Hindi ko alam yun, hindi ko hindi alam na piyansa lang yan eh. Piyansa lang yan. Pero pala Jinggoy Estrada, nakapiyansa ngayon, acquitted siya sa plunder, acquitted siya, pero doon sa direct bribery, na kaso niya, 3 counts. Ano siya? 3 counts, bribery. May piyansa ba yun? Convicted, pare. May piyansa yun. Kasi ang ng direct bribery, ang presyon yan, mga 8 years lang kada count. Pero kung titignan mo, 8 years yan, 24 years yun. Hindi walang piyansa. Hindi, may piyansa pa rin kasi on appeal eh. Hindi naman non-billable ang direct bribery. Ang plunder ang non-billable. Kaya siya nakalabas, no? Pero on appeal siya sana yung probation eh. Baka kaya nakalabas, may probation siya. Hindi, walang probation kasi convicted siya 3 counts eh. Mapoprobate ka lang kung light mga maliliit na mga kaso. Pero kung yan na 3 counts, paano ka ipoprobate yan? So ngayon, nakita ko parang, paano nakakatulog itong si Jinggoy Estrada? Kung sakaling ang appeal niya sa Court of Appeals ay i-affirm ang kanyang conviction. At pagdating sa Supreme Court, i-affirm. Bibigyan ka agad ng order na ilalagay siya ngayon sa bilibid. Sa kulungan. Kulungan. Kasi convicted ka eh. Katulad nga nung nangyaring conviction itong mga artista. Di ba nung isang araw, yung si Drake Lee at saka yung babae, yung Denise Cornejo ba yun? Cornejo. Denise Cornejo. Di ba na-convict sila? Di kulong sila ngayon. Hindi naman kasi politiko, hindi naman si Jinggoy. Kaya nga, ganyan ang buhay. Batas. Na ibig ko sabihin, nakakadagdag sa stress ng tao, nakakabawas sa yung life expectancy, yung kahaba ng buhay. Ito mga taba pa eh. Hindi ko alam kung baka yung ang problema niyan sa health niyan marami. Kasi yun na nga, baka yung diabetic yan, baka hypertensive. So yan alam mo si Jinggoy parang turumpo yan pandak na tao lang yan pero mataba. Siguro mas malaki pa sa akin yun Sa katabaan, malaki. Pero mataas. Pero, kung si Jinggoy siguro 5'4 lang yan Ako 5'9 ako mataas ka. So matangkad ako sa kanya. Ang aking frame naman, napakalaki kasi ng pamilya namin, ang mga frame namin talagang malalaki. Malalaking tao yung mga,
Kahit mga anak ko, pag nakita mo, talagang sasabihin mo, malaki naman ng tao dito. So, ganyan ang buhay kasi kailangan, relax ka. Kaya sabi ko nga, kung ikaw retired na ka, John, katulad sa atin, na tayo na lang ay nagpuprograma na lang para magbigay ng informasyon sa ating kababayan. It's time for us to relax. Wala nag-stress ang buhay. Totoo yun. Alam mo, yun ang malakas ang buhay natin. Yun ang malakas makainis, makabuisit. Ang buhay natin dito sa Pilipinas, kung papansinin mo lang lahat, stressful. Kung basa ka lang, stress na Magbasa ka lang ng balita, stress ka. Magbasa ka lang ka, John. At mabasa mo na yung Senado ngayon nag-iimbestiga kung totoo yung PDEA leaks, di ba? Nabasa mo yan. May isang set ng mga papilis doon na ginawa na investigasyon o yung may ginawang investigasyon na mayroong nag-informant na itong presidente natin ay nag-hisisinghot ng cocaine o pulburon tawag nila cocaine Sabi ko kung pulburon yan, galing Goldilocks yan. May asukal yun. Pero cocaine pala yun ang ibig sabihin. Kung totoo yan, kung totoo na ang presidente ng Pilipinas sumisinghot ng cocaine, hindi ko sinasabing totoo, pero merong report, mayroong investigasyon na ginawa, mayroong informant na pumunta sa PDEA at kinunan ng deposition ng isang ahente na nangangalang Morales. At hindi niya inaakusahan si Pangulong Marcos, Pero ang sinasabi niya na sometimes in 2012, mayroong pumunta na informant, may dalang mga litrato, may dalang video na pinakita sa kanya at identify doon sa video at litrato na itong artistang Maricel Soriano at saka si Bongbong Marcos ay gumagamit ng pinagbabawal na cocaine. So? Hindi siya nag-aakusa, kundi inamin niya na siya ang gumawa nung naturang papilis, nung ng naturang report. Sabi, wala naman daw report ganito lang yan Paano lalabas yung report? Ganyang report? Kung sasabihin nila na wala. Natural ang PDEA sasabihin na wala. At ano naman ang mahihitaan nitong tao na si Morales na aaminin niya na siya gumawa ng report na yan kung hindi totoo? Meron daw kaso talaga yung Morales niya, nag-iimbento ng Lacson. Si Morales, na bahala lang kasi alam niya na siya gumawa niyan. Kasi kahit na si Bato naniwala na tunay yung papilis. Pero wala namang aksyon na ginawa doon kasi hindi naman natuloy yung nilinis din ni Bato Wala walang period Walang kumbaga sa nakahang. Walang nangyari sa investigasyon. Ganoon nga. May kasabihan sa mga sa English, when there's smoke, there's fire. Ibig sabihin, pag may usok, may apoy. Ngayon, paano kayo nilagyan yung apoy? Wala namang nag-aakusa. Hindi naman si Morales ang nag-aakusa kay Bongbong Marcos. Hindi naman Kundi pinatunayan nilang na noong 2012, mayroong informant na lumapit sa PDEA at siya ang nagkataon na siya ang investigating officer. At kinuha niya yung affidavit ng tao.
na nagtataka nga siya kung paano lumabas kasi hindi naman siya nagpalabas ng issue na yan eh. Hindi naman siya ang naglabas ng papilis na yan. Sa kanya nakaturo yung di ba? Siya yung inamin niya na siya ang Hindi niyo alam ang nangyari. Oh. Ang nagpalabas ng papilis na yan, yung Maharlika. Na ginamit yung Morales. Hindi nga, kasi pinatawag na si Morales. Inamin niya na siya ang nakapirma doon. Pirma niya yung andon. Yung Morales? Oo. Hindi naman siya ang naglabas noon eh. Hindi siya naglabas noon. Ang naglabas yung mga kalaban ni Bongbong Marcos. Hindi ba siya kalaban si Morales? Hindi. Kasi kung gusto niyang ilabas yan, di na sana noon pa nang tumakbong Vice President si Marcos at nang tumakbong Presidente, bakit ngayon lumabas yan? May mga tao sa likod ng grupo na yan, hindi kay Morales, kundi yung grupo ng Maharlika na yan, yung mga oposisyon kay Marcos, na pinalabas yun. Kaya lang nang nakita ni Morales na siya ang nakapirma doon, naalala niya na siya ang kumuha nung information doon sa informant. Kaya siya pinatawag dahil, ikaw nakapirma dito, sa iyo ba yan, pirma mo? Inamin niya na sa kanya. Ngayon, kung hindi naman niya sinasabi na inaakusahan si Marcos, hindi niya dinadawit. Kundi yung nakalagay doon, nanggaling sa informant. Pero hindi niya dinadawit, pero yung turo na kay Marcos, tsaka doon sa babae artista. Pare, may papilis eh. May papilis eh. Yung papilis nga ang hinahanap eh. Hindi maipresenta, di ba? Walang presentation. Ando na nga yung kopya ng papilis. At si Bato mismo, sinabi niya na authentic. Magkasalungat si para magkasalungat dito si Subiri tsaka si si Bato. Oo. Si Subiri talaga. Magkasalungat talaga si Subiri. Oo. Dahil si Subiri, ang loyalty niyan ngayon, of course, sino ba naglagay sa kanya na presidente ng Senate? Ako hindi ko sinasabing totoo yung akusasyon kay Marcos, Kasi, pero marami ang nagsasabi, ang isa na dyan, bago maghalalan, si dating Senador Nicky Cositing, sinabi din yan. Hindi natin alam kung totoo yan o hindi. Kaya ang pinakamaganda sana mangyari dyan, itong ating Pangulo, ay magpa-drug test. Kung nire-require dati tayong mga nagre-renew ng lisensya natin sa pagmamaniho na mag-drug test eh. Merong okay, sige, tingin mo ka, Jud. Sige. Kung mga ordinaryong kawani sa pamahalaan, dinadrug test, bakit hindi itong matataas ng mga opisyalis natin? Tama yun. Pero sa akin, natatandaan ko, 2019 yata, 2019. Dahil dito nanggaling mismo sa bibig nitong si Harry Roque. Na para raw malinis, ang pangalan nitong si Marcos, yung akusasyon mawala, tama gaya na sinasabi mo, magpa-drug test. Pero minsan na rin nangyari, 2019, kung ako nagkakamali, dahil nabasa ko rin sa isang post, na ang taong bayan din, dahil yung sa mga salita, at walstong ay tolerong pag-iisip ni Duterte, na dating Pangulo, marami rin nagsabi, dapat itong si Duterte magpa-drug test. Yun naman kay Duterte, Padre. Oo. Ang kay Duterte, inamin niya, na naresitahan siya ng gamot na fentanyl. Ang fentanyl, yan? Approved drugs. Ang fentanyl ng Food and Drug Administration. Okay. Yan ay nireresita yan sa mga tao na nakakaramdam ng extreme na pananakit, pain. Yung fentanyl, approved drugs yan.
At may lisensya yan. At yung doktor na nag-lisensya niya, na nag-resita, may lisensya para authorize siya na magbigay ng resita ng morphina, fentanyl na yan, at yung iba pang mga matataas na uri ng katulad ng tramadol. So yan ay regular authorized drugs ng Food and Drug Administration yan, na that requires a prescription from an authorized and competent physician. Ang resita niyan yellow, hindi ordinaryong papel. Oo. Yellow na mayroong may serial number ng doktor. Hindi lang, ng talagang serial number yung prescription na yan. Hindi ka pwedeng magkaroon ng prescription na set ng prescription na hindi nanggagaling sa gobyerno, no? Kasi ako, alam ko yan. Nung araw, ang aking may bahay, nagkasakit ng cancer of the lungs. Pare, mayroon akong prescription na nanggagaling sa pain management. Yan ay binibigyan ako ng kada kuha ko ng prescription, mga 100 na tablitas, morphine, dalawang klase, yung fast-acting at saka yung delayed acting, bumibili ako niyan. Piling, lang yan, butika dito sa atin sa Metro Manila ang nagtitinda ng morphina. Dala-dala ko yung resita na yan. Tapos, pag bumili ako, kasi di mo naman kayang bilhin lahat, dahil mahal yun eh. Bibili ka ngayon, sabi sa akin, ilan ba bibilhin mo? Sabi ko, 30 lang para kuwan lang. Tapos, pagka niyan, inunot nila doon na na-issuehan na lang ng 30. Sasabihin lang, 17 na lang yung balanse. Oo. Dala-dala ko yun. Yung resita na yun. Ganyan ang fentanyl. Hindi ka makakabili niyan nang walang resita. Katulad ng tramadol, hindi ka rin makakabili ng walang resita. Si Duterte, inamin niya, niresitahan siya ng fentanyl dahil doon sa tenga niya yung may diferensya. Iba ang cocaine. Ang cocaine kasi, hindi niresita yan. Illegal talaga yan. Kasi hindi naman gamot yan eh. Ang morphine, fentanyl, mga gamot yan. Makakabili ka. Basta may resita ka, morphina, makakabili ka. Kaya yan ay talagang restricted dahil baka mamaya makuha ng addict. Pag tinake na yan, baka mag-high siya kaagad. Morphina yon, parang heroina yan eh. Okay, hindi na tayo doon sa sinasabi mo kay Jake, no? Kasi lahat naman ng mga, yung mga matataas na mayayaman, may influensya, yung mga kabataan nung araw, gaya ni Bongbong, no, banggitin na natin, maski na sila Baste, na-issue yun sa mga drugs, hindi ba, nagmamariwana. Pero naging opisyal ng gobyerno. Marami tayong opisyal ng pamahalaan. Ito. Bakit? Ibig sabihin yung kasalanan ng kabataan, dala mo yan hanggang katandaan mo para ma-impeach ka o matanggal ka sa pagiging presidente? Para kung hindi naman. Para mag-positive ka doon sa drugs? Whatever you did in your past life, kung ikaw ay naging addict, ang tao, there is always the chance to reform. Okay. Hindi ibig sabihin na naging addict ka nung ikaw kabataan mo. Addict ka pa rin ngayon. Wala ka pagbabago. Kasi meron tayong tinatawag na rehabilitation. Okay. Na it is just your human rights. Karapatan mo pang tao yan. Na talagang mabigyan ka ng ikalawang pagkakataon o ikatlong pagkakataon kung ikaw ay nagreforma. Na kahit nga itong mga kriminal natin
itong mga murderer, yung mga magnanakaw. Oo. Ano ba ang tawag dyan? Bureau of Corrections. Okay. So, ibig sabihin, nagkamali ka, it should be corrected. Binibigyan ka ng sentensya, pagkakataon na i-correct mo na pag nakulong ka, maaring doon ay mag-isip ka ngayon na magbago ka. Okay. Oo. Pero kung hindi ka nagbago, despite the fact na given the chance to change, to reform, aba, ibig sabihin yan, wala ka ng pag-asa. Okay. Ano koneksyon kay BBM? Kay BBM, ito lahat, pag tinignan mo ang politika, pag nabigyan ng pagkakataon ng kalaban mo, nasiraan ka, uungkatin ang nakaraan mo. Kasi ito character assassination eh. Uungkatin ang nakaraan mo eh. Na kahit na hindi ka na, kunwari, drug addict, hindi ka na drug addict. Uungkatin yan. Dahil, alam mo, sa politika, public perception, madalas ang pinaglalabanan dyan sa publiko. Ang pinaglalabanan dyan, buto. Okay. So, katulad yan, nalalapit ang halalan. May October, magpapile na itong mga kandidato ng kanilang mga certificates of candidacy para sa May election ng 2025. So ngayon, kung sisiraan nila si Bongbong Marcos na siyang pinuno ng Partido Federal ng Pilipinas na may koalisyon sa LDP, sa Lakas Demokratikong Pilipinas, LDP, yung lakas, baka humina ang kanyang susuportahan ng mga kandidato. Isa yan sa mga, kasi ang atin dito, political strategy lahat yun. Political strategy, sisiraan mo yung pinuno, kung sino i-endorso nito, maaaring masisira din. Mapektuhan yung ano. Mapektuhan. Kasi baka naka-line up yan sa ganun eh. Kaya adik. Lahat yan. Sa adik o public perception, lahat yan. Kahit nga sa Amerika, kita mo nangyari ngayon. Si Biden parang may Alzheimer's na, pero pipilit pa rin natatakbo sa November ang halalan. Given tayo dun, isa sinasabi ni Kajik, isa sinasabi mo, given tayo ron. Pero ibang Amerika sa Pilipinas, Kajik, pagdating sa botohan wala yung tinatawag na yung delikadesa. Iba no? Ako naniniwala, pagdating ng botohan, number 1 ang Amerika, dahil yung demokrasya, umiiral doon. Doon, hindi nga ang presidente, hindi nga pwedeng maging loko, hindi nga pwedeng maging adik, hindi nga pwedeng maging babaero. Dito sa Pilipinas, lahat yata ng mga politiko nakaposisyon sa gobyerno, may batik ng korupsyon, may katiwalian, pero nananalo. Ang Amerika, mataas ang moral values nila sa Amerika. Sa pagbotohan, Kahit na doon sa Amerika, ang politiko actually, lahat pare-parehas yan. Ang iniisip niyan self-interest. No? Sa atin, kunwari lang yan, lahat ng politiko sa buong mundo. Okay. Self-interest yan. Kasi normal sa isang tao, as a human being, naunahin mo yung interest ng sarili mo. Sarili mo. Okay. Okay. Pangalawa lang yung interest ng bayan. Okay. Kita mo na lang ang dapat magbago actually ka yun dito sa atin, ang botante. Tama ka dyan. Okay? Na dapat ang mga botante natin mapanuri. Ibig sabihin, discerning. Titingnan mo yung qualification ng iyong binuboto.
Tama yun. Oh, hindi dahil siya ay isang artista na magaling tumalon-talon, sumakay sa kabayo. Si Jingo hindi naman sumasakay sa kabayo yun eh. Siya ang parang pwede gawing kabayo eh. Ngayon, ibinubuto ng taong bayan. Kita naman mayroon pang kaso na plunder, nanalo pa. So sino ang may diferensya? Yung politician, wala diferensya doon, kaya ang interest niya ang nangunguna eh. Kahit na may kaso akong plunder, kahit na may kaso akong nagnakaw ako tatakbo. Tatakbo ko. Paano sa tatay niya? Oo, kasi ang interest ko ang dapat mauna. Si Revilla, ano ang may kaso din yon. Na-acquit siya. Sino nakulong? Yung sekretarya niya. Maniwala ka ba doon na ang sekretarya niya gumawa noon? Di ba si Enrile yun, yung sekretarya niya? Si Revilla ganoon din. Yung sekretarya niya rin ang na-convict. No? Tapos siya, pinagbabayad siya ng 240 million na hindi niya binabayaran yung utos ng ombudsman. Nakita mo. Ang utos pala ng Sandigan Bayan. Pero senador, ha? Pero nanalo. Sino may kasalanan? Bakit nagkakaroon tayo ng mga leader? Ba't pumapayag ng taong bayan? Ang botante, ang taong bayan, sumasang-ayon na okay, kahit na magnanakaw yan, ihalal natin. Yun ang problema natin sa Pilipinas. Na madalas ko nga sinasabi doon sa mga pag nasa umpukan ako ng mga kaibigan o kahit na hindi ko kakilala at mayroong mga balitaksakan, na sinasabi ko, ang problema natin sa Pilipinas, tayo mismong mga Pilipino. Yung mga bumoboto, no? Yung bumoboto. Hindi ko minamaliit yung kakayanan nitong mga senador na to na halal dyan, ano? Pero, isipin naman natin na may pending case. Nanalo pa. Nanalo pa. Yan yata uso sa Pilipinas. Kagaling, na katulad nung, madalas ko sinasabi, madalas ko inahalimbawa. Yung si Attorney Shiel Jokno, human rights lawyer, 2 beses tumakbo yan. Talo. Bakit hindi na nanalo? Na alam natin na kung yan ay sakaling manalo, ang nasa iba ang kaisipan kasi ng isang abogado at katulad niyang human rights lawyer, maaring mayroon magagawa yan sa Senado talaga. Bakit di nanalo yung kanyang mga tao? Hindi gusto ng tao, no? Parang ang karakter ng kandidato sa atin, kailangan mag-artista ka muna, at gagot ka nga, no? Gusto nila yung katulad ka ni Tulfo. Si Robin Padilla. Pero malayo si Robin Hood kay Tulfo, ha? Pero sabihin na natin yung kwalifikasyon siguro, alam mo, Padre? Malayo. Ito reflection lang. I have nothing against Tulfo, Robin Padilla, or Linggoy, o even Lito Lapid. It is reflection kung ano ang maturity ng ating mga botante sa Pilipinas. Tama yun, Tama yun. Anong klase na mayroon tayong botante? Bakit nanalo yung ganyang mga tao? May mga plunder case na nga, nanalo pa eh. Pero sa pwede mo, Kajek, yan ba talagang botante ang may problema? O yung mismo, machine natin sa pagboto? Ibigyan natin ng benefit of the doubt na ang machine, tama, no? Okay. Parang yan ang mumula. Pero ang nakikita natin na reflection, nananalamin yan kung anong klase tayo, mga botante na Pilipino. Kung anong klase tayo, nananalo yan. Itong magagaling, nakikita natin,
hindi nanalo, hindi maaaring manalo eh. Oo. So ano ang ibig sabihin yan? Popularity contest? Itong ating sa Pilipinas? Oh. Sa akin, pangalawa na lang yun. Kasi kung titingnan ko yung machine, kasi dati, Kajik, bumoboto ko eh. Kamay, hindi ba? Inaabot ng madaling araw, 1 linggo na, hindi pa tapos ang botohan eh. Hindi pa tapos ang pagbibilang. Okay? Oo. So, yan ay, alam mo, Kajon, hindi ko alam kung yan may hukos-pukos dyan sa makina na yan. No? Kasi hindi naman tayo eksperto sa tinatawag na IT, Information Technology. Pero sabihin na natin na wala. Hinahalal pa rin ng taong bayan. Sabagay. O bilangin mo yung tingnan mo kung sino-sino yung mga andyan na hindi ka nais-nais at hindi karapat-dapat na sila ay maging senador. Yung maaari sila Ontiveros, maaari pa yan ay galing sa mga mga aktivista yan eh. So iba pa ang kanilang dating Pero kung ihambing mo si Jinggoy Estrada, ano ni Jinggoy Estrada? Kahit na si Lito Lapid, si Robin Padilla. Hindi katulad yan nila Angara, ni Pimentel, na yan ay mga abogado yan eh. Pero parang pansinin mo, Kajik, kung sino yung may ulo, yun ang tahimik. Kung sino yung kaya dahil alam nila na hindi sila kailangan mag-ingay. Gagawa sila ng tahimik. Ang maiingay, yung may mga ambisyon. Yun na maiingay eh. Pero yung nga sa English nga, may sinasabi sila, deep water, run silent. Ang malalim, ang maraming alam, tahimik lang. Pero itong sa konti nalalaman, maingay. Mababaw. Yun yung maingay. So, nakikita mo yan. Ano ang ibig sabihin yan? Reflection kung anong klase tayo mga botante o anong klase tayo mga Pilipino nananalo yung mga ganyan. Pag ihambing mo yan sa ibang bansa, ang kadalasan na nakikita mo doon mga senador, mga statesman, katulad sa Amerika. Yung mga senador na kongresista, talagang pag nagsalita, talagang maraming alam. Ako'y nanonood ako madalas sa mga balitaktakan sa Kongreso sa US at saka sa Senate. Makikita mo yung mga talaga maraming alam. Yung mga senador na nagsasalita. Totoo yun. Kahit na yung mga ibang politiko diyan sa Great Britain, yung sa parliament nila, kahit sa France, makikita mo na ang kanilang mga leader talaga ay ibang-iba kaysa ihambing mo sa atin sa Pilipinas. Layo. Kajik. Layo, kahit diyan sa Japan. Sa Japan na yan. Eto lang, yung iba to, hindi ba? Yan, naging PNP chief yan. Sabi ko kasi yung budget nagtataka rin ako paano naging senador yan PNP chief yan. Alam mo, yan ang popularity. Popular Madaming takapon, pero eto, matakbo pa itong dalawa. Baka manalo pa rin si Philip Salvador, tsaka itong si Willie Rebillon Sino? Tatakbo ba Philip Salvador? Philip Salvador, tatakbo senador. Tatakbo ba? Katikat ni Duterte, tsaka si Willie Rebillon mananalo siguro yan. Pare, ano na mangyari sa bansa natin? Parang gusto ko naman magbayas, wala na akong pupuntahan Kung pupunuonin mo ng artista yung Senado natin, dapat yan i-abulis ng Senado at Kongreso, palitan ng Parliament. Tama. Yun ang sabi ko, papasok ko sana. Dapat buwagin na yung Senado. Kung ganyan lang naman, ang mga uupo dyan na leaders natin,
Philips, hindi ko tinatawaran yung kanilang mga kakayanan, o yung kanilang katalinuhan, no? Siya na rin nagsabi. Ito si Philip Salvador, hindi siya abogado, hindi siya ekonomista, o hindi siya inhinyero. Pero tatakbo daw siya sa ilalim ng partido ni Duterte para makatulong sa bayan. Pag ganyan, pare, para ayoko nang bumoto. Ang mga leader natin pag ganyan, manalangin na tayo. Kawawa tayo mga Pilipino. Ala, diba? Kaya tayo pinagtatawanan ng China eh. Oh. And then baguhin, Kaya kita mo yung issue dyan sa West Philippine Sea. West Philippine Sea. Nag-usap pala itong Western Command at yung Chinese. Mataas din na official sa China tungkol dyan sa pag-resupply sa Ayungin. Meron tayong new way, ganito gayon, tumawag ka muna kayo bago kayo pumalaot. Di ginawa nila yun noong February, wala pa lang nangyaring insidente dyan. Ngayon, sinasabi naman ng gobyerno natin na walang ganyan na kalukuhan. Walang agreement, no? Hindi na natin alam kung sino nagsasabi na totoo, padre, ano? Pero ibig ko sabihin, yung katulad pala dyan sa West Philippine Sea, kung makukuha naman pala yan sa usapan na wag na tayo mag-away dyan o magkanyunan ng tubig o kung ano man, ang sinasabi naman ng gobyerno natin na hindi tayo dapat magkanyo ng tubig, ano? Pwede palang kausapin open naman pala sa dialogue dyan o mag-usap, pare, pwede naman, alam ka naman gugutumin namin yung aming mga Marines doon sa barko sa ano ba pangalan nun? Hindi rin sumusunod sa agreement ng China May agreement, pero pagdating sa agreement, hindi siya. Pare, may lumabas nga ngayon na audio na mayroong agreement, ano? Pero yung ibig ko sabihin, kung sino man ang may mali dyan, China o tayo, dapat mag-usap. Hindi naman, ano bang masama kung mag-usap? Kung mag-usap na ba tayo nakipag-usap? Protesta pa nga tayo. Pare, ang protest, iba ang diplomatic protest kaysa yung talagang pag-uusap ng formal. Iba yun. Kasi tayo, ang nangyayari sa atin ngayon, ang gobyerno natin, sunod-sunuran sa kagustuhan ng mga Amerikano. Okay. Yun ang taasan ko. Ako, pinag-aralan ko yung nangyayari. Nang pumasok ang IDCA, naging sunod-sunuran tayo. Itong Pangulo natin, walang sariling sa foreign policy. Walang desisyon. Oo. Hindi ko sinasabing mahina si Bongbong Marcos dahil siguro may sariling dahilan siya kung bakit ganyan ang polisiya ngayon ng ating pamahalaan. Baka may personal silang interest dyan. Kasi kung titingnan mo naman, itong mga Marcos, may pera pa yata ito sa US May pera pa ito sa Switzerland. Meron, no? So, hindi natin alam. Pero alam mo, kaya po sinasabi ka diyon, ang personal mo na interest, hiwalay dapat sa interest ng bayan. Hiwalay mo. Kasi ang personal mo na interest, sarili mo yan Mas dapat mangibabaw ang interest ng taong bayan, ang interest ng Republic of the Philippines. Bagay, naniniwala ako. Dahil lahat ng senador natin, isa loyalty. Pag sinabi mo, Duterte lang sila. Kaya pag sinabi ko mo lang, asan loyalty para sa ligang batas? O sa... Wala Kaya nga. Saan ang loyalty na sa tao? Wala sa tao. Wala sa taong bayan. Nasa isang tao. Ang loyalty nila sa tao. Oo. Isang tao, Isang tao. Isang tao. Kung loyal sila kay Duterte, loyal sila kay Marcos. Bakit doon lang? Bakit hindi sila loyal sa Republic of the Philippines? Kasi kung sino nakaupo na presidente, alam nila na lahat ng ihingi nila doon, politika ito Ihingi ka, bibigay sa'yo.
Kaya ganyan ang klase ng politika natin. We have tinatawag na mas bulok pa sa itlog na abnoy itong politika natin sa Pilipinas. Naging politika siya, wala nang interest sa bayan, no? Wala. Ano bang interest sa bayan? Wala na yun. Katulad nung sa West Philippine Sea, sa South China Sea, hindi ba nila pinasalang-alang itong ating mga ibang negosyante na malaki ang negosyo na ginagawa sa China, katulad ng mga nagsusupply ng saging na yan at prutas. Totoo yun. Kita mo, itong Abuitis na kumpanya, kabubukas lang ng dalawa nilang malaking factory sa China. Sa China. Sino bang Abuitis? Mga Pilipino na mga negosyante. Kastila yata yan. Wala kung Kastila yan. Siguro, baka Kastila yan. Nagbukas sila ngayon, dalawang factory sa China. Magkano investment nila doon? Ang isa $70 million, ang isa $57 million. So, makikita mo na, yung negosyante natin, nagninegosyo sa China, samantala tayo, nagagalit tayo sa China dahil dyan sa nakikipag-away tayo dyan sa West Philippine Sea. Ano bang laman yan? Isda. Parang sinabi mo yan, salta ni Duterte. Ano yan? Tubig lang yan eh. Piece of paper. Parang alam mo, Kadyon, kaya nga sabi ko, hindi lang naman China ang nagkiklaim dyan. Mas marami ang claim dyan. Pag tiningnan mo yung mapa, Vietnam. 21 na isla dyan ay sinakop na ng Vietnam. Pero ang Vietnam ngayon at China, pag nagkita sila, nagyayakapan. Kasi ang Vietnam may sariling disposisyon. Hindi kagaya ng Pilipinas. Ang layo natin kung ikukumpara doon sa ibang Taiwan. Kasi tayo, kung titingnan mo, naging malala itong sitwasyon sa West Philippine Sea nang nakialam ang mga Amerikano. Nang dumami nga IDCA site sa atin. Tingnan mo, Vietnam. Yung Paracel Islands, nagkaputukan pa dyan, nalubog pang barko ng Vietnam dyan eh. Lumubog pa. Nagkaroon pa sila ng sa border, talaga nagira ang China at sa Vietnam. Nung maging spoiled ang China dahil walang EDCA. Pero naabuso naman yata, Kajik. Hindi naabuso, mali na mga yan. Kasi ang EDCA, naglagay ngayon ang naabuso yung yung sinasabi ko, naabuso naman yata ng panahon ni Duterte na marami hidden agenda na hindi nalaman ng Pilipino. So katulad na naman Sige. Let us set aside. Ang advice ko lang sa mga tao, whatever it is, if you don't like Duterte, so be it, okay lang yan. Okay. Pero titingnan nyo ito, ang mga issues sa punto, ano bang facts? Ano katotohanan? Katotohanan, okay. Ako, kahit hindi ko gusto si Duterte, tinitingnan ko yung facts. Okay. Noong panahon ni Duterte, wala tayong issue ng kanyunan ng tubig. Dahil meron kung ano man yung agreement na yan na China allowed us. Hindi yata, Kajik. Kinuha pa nga yung huli ng mga huli ng mga hindi ko maalala yun, kasi yung sa isda naman, Padre, dyan sa China Sea, o West Philippine Sea, mayroong fishing season. Okay. Na pinapatubad yan, international yan. Tayo mismo, Pilipinas, Vietnam, Malaysia, China, nagpapatupad yan na para mabigyan ng pagkakataon na ang mga isda ay manganak uli at na dumami. Meron tayong mga fisherman. Alam mo, ang fisherman natin, ang kanilang ugali, hindi lang naman Pilipinas, Chinese fisherman, Vietnamese, Indonesia, Malaysia, sa lugar na yan. Kung gusto nila ubusin ang laman ng dagat para wala nang matira, gagawin nila. Okay. Kasi wala silang pakialam kung may maiwan dyan na isda o wala eh.
Pero ang mga government natin, nag-i-enforce siya ng fishing ban. So, maaari ang China, nag-i-enforce ng fishing ban, nag-i-enforce din ang Pilipinas. So, nangyayari yung mga ganyang insidente, na hindi sila pumapayag na mangisda dyan. Pero ngayon, ang titingnan mo nung panahon ni Duterte, kung mayroon ba nangyari na nagkanyunan, hindi ganito kalala sa ngayon. Grabe ngayon. Dahil ito ngayon, matindi. Ang kanyunan ng tubig dyan. Ngayon, ang sabi ko nga, taga ng akin, ang kailangan dyan, mag-usap. Kasi yung kanyunan yan, hindi na lang naman dito sa West Philippines. Nangyari dati sa Vietnam yan. Nangyayari yan ngayon between China and Japan. Nangyayari yan. Ang Japan... Walang balita, sinasabi mo kanyunan sa Japan. Hindi binabalita yan sa international. Pag ni-research mo, makikita mo yan. Ang gumaganting niya ang Japan magkasinlaki ang mga barko nila Nagbabanggaan nga gumaganti ang Japan kasi ang Japan, ang mga barko talagang malalaki din. Ang atin maliliit So, yan ay mga nakukuha yan sa pag-uusap. Okay. Hindi lang naman yan ang problema sa border. Yung Ryukyu Islands, kiniklaim ng Japan yun, kiniklaim ng China. Yung Sakhalin Islands, kiniklaim ng Russia, kiniklaim ng Japan. Pero sa Sakhalin, nag-uusap sila ng Russia. Dito, pwede mangisda dito yung mga Russia na pwede mangisda din dito. Boundary. Walang boundary. Pwede rin mangisda dito yung mga foreigners. Okay. Merong isang lugar diyan sa Russia na maraming isda. Yan, pinapayagan ng Russia na mangisda diyan ng Japanese, yung Taiwanese, Chinese, at iba pang nationality sa lugar na yan. Pero may araw lang. Kunwari, sabihin nila, sige, pwede kayo mangisda dyan, 2 buwan, ganitong buwan lang kayo pwede mangisda dyan kasi bigyan natin ng pagkakataon na ang isda dyan, dumami ulit. Nakukuha yan sa pag-uusap. Ang Russia at saka Japan, nagputukan yan ng World War II. Pero nag-uusap sila. Na, pwede mangisda dyan. Basta ito, itong buwan at ito, mangisda kayo dyan. So, ibig kong sabihin, nakukuha yan sa pag-uusap. Yung lahat ng mga sigalot na yan, hindi lang dito sa atin yan. Doon sa France, pagitan ng France at saka Spain, may lugar doon na pinag-aagawa nila. Yung pangingisda din ang issue doon. Pero meron silang usapan doon, sige, ganitong buwan ay lahat mangingisda dyan. Ganyan din sa pagitan ng France at saka ng England. Meron ding lugar doon. Pero nag-uusap yung mga yan. Hindi sila nag-aaway. So, ang ibig ko sabihin ka doon, ang solusyon sa lahat ng problema ay hindi yung kanyon, kundi bunganga, mag-usap tayo. Pero susunod naman tayo ang China. Opo naman tayo. Pagka panahon ni Duterte, kung totoo na mayroong agreement sila, bakit walang kanyunan? Nakatulad sa ngayon. Hindi, nakapagtayuan ng kasi nga, nangyari ng panahon ni Duterte. Alam nyo, kasi ang hirap kasi, Kadyon, pag hindi alam ng taong bayan, yung katulad na kalagayan ng katulad dyan sa China, ng China. Hindi naman ang isda nila kukunti na porsyento nagagaling sa dagat Okay. Sila ay mayroon silang tinatawag na fisheries. Aquaculture. Halos lahat ng basta may open water sa China, mayroon silang mga fish cages.
di ba nag-i-export ba sila ng isda sa atin? Akala natin nagagaling sa South China Sea. Hindi Nagagaling sa atin pero ini-export natin. Hindi. Nanggagaling doon sa kanilang fish katulad ng mga pampano na nabibili natin sa palengke. Oo. Yung malalakta. Alam mo ka, bulag ang tao. Ang tao bulag eh. Hindi mo alam kung ano talaga yung nasa pinag-uusapan natin. Kaya pare, dapat yung agreement buksan eh. Ano ba talaga yung totoo? Ang problema natin sa Pilipinas kada tao, no. Kung ikaw ay misinformed, yung pinapaniwalaan mo ay hindi nakabase sa facts o katotohanan. Ganyan yan eh. Ang belief, ang paniwala, it doesn't mean na yan ang facts. Katulad ng paniwala yan sa religion. What you believe in is not necessarily a fact. Kasi ang religion is a theory. Okay? Teorya ang religion eh. Tawagan nila religious theory. Catholic theory, Islamic theory. Pero ang facts na ang katotohanan na katulad yan, kung hindi ka inom ng tubig, mamamatay ka. Yun ang facts. Yun. Theory is different from facts. Yun ang andan. So kailangan ang ating kuwan ay nakabase sa katotohanan, yung facts. Ang facts, no? At hindi pwede yung misinform ka. Kasi pag misinform ka, ang mangyayari na ang yung paniniwala ay mali. Yun ang Ang ganda ng pinag-uusapan natin pero bitin tayo. Bitin tayo. Meron pa naman susunod daw eh. Okay, sige. Tayo magpapaalam na, At mga kababayan na nakikinig sa amin, katulad ng sinabi ko, para madagdagan ang inyong kaalaman at magkaroon kayo ng tunay na larawan kung ano nangyayari dito sa atin at saka sa buong mundo, kayo po ay mag-research. It is at your fingertips, no? Ang internet ay bukas. Marami kayo makikita dyan na informasyon. Pero mag-ingat tayo dahil marami din hong misinformation o fake news sa internet. Ito ang inyong likod, Jake Ortiz, sa programang Kakampi dito sa Kakampi Online. Gulpi di Gulat, kasama si John Ansores. Maraming salamat sa inyo at magandang hapon po sa inyo lahat. Bago ako magpaalam, binabati ko muna lang isang maligayang kaarawan si Cooper Kahulugan. Okay, RV, Imampe, no? Salamat, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang yung Kajun, no? Nagsasabi po, God bless po, Pilipinas. Kajig, mabuhay ka. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpod gulat na pagbatikos sa mga tuwali at abusadong nanunungkulang sa pamamaraan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ay pinaglalaban. Narito na si Kajunan Surat sa kanyang programa.